kababayan, may lumabas na 4 pa ng mga akusado na humihingi ng proteksyon sa gobyerno kasi gusto din nilang magtestigo. Naku, oo, as in hindi naman Ma'am Cecilia. Oo. Kaya ito po'y sa Bilyonaryo News. Kung ipakita ko lang po, ilapit ko lang po ha. Ayan, Bilyonaryo News yan ha. 4 pa na mga akusado na sa kaso ng missing sa Bungeros, humihingi ng proteksyon sa gobyerno. So, hindi lang pala si alias Totoy. Oo. Hindi lang pala si alias Totoy, mga kababayan, ang magtestigo. Naku po. Alam mo, sa totoo lang, ang gobyerno kasi natin ngayon, lalong-lalo na ang Marcos administration, kapag mali ka, mali ka. Kapag ang Marcos administration kasi walang kamag-anak, walang kaibigan eh. Kapag mali ka, mali ka. Ma'am Susan Vergara, hello po. Ma'am Cecilia, salamat po. So, ito po, pakinggan natin ha. Ipaparinig ko po sa inyo mga kababayan. Siyempre, hindi naman po pwede na magbablog tayo dito, mag-ano tayo nang hindi nyo naririnig. So, ipaparinig ko sa inyo yung naturang news na kung saan meron pang 4 na akusado na humihingi ng tawag dito. Ito po mga kababayan, 4 na akusado gustong humingi ng proteksyon sa gobyerno kasi magsasalita na din sila laban kay Atong Ang. Ito po. Ang misteryo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. 4 na suspect pa ang gusto ng tumestigo ngayon. Pinangalanan na rin nila ang kapwa-akusado at whistleblower na si alias Totoy. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Mga biktima rin po kami. Yan ang pahayag ng 4 na bagong lumulutang na testigo sa missing sa Bungeros case na sina Robert Matiliano, John Reconsolacion, Virgilio Bayog at Mark Carlo Zabala. Takot po kami dahil pinagbandaan po kami sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay. Kasama ang 4 sa 6 na security personnel ng Manila Arena na nakasuhan 2 taon na ang nakararaan. Ang itinuturo nilang si alias Totoy, ang kanilang boss na si Julie Dondon Patidongan, ang head of security ng Manila Arena, kung saan huling nakita ang ilan sa mga nawawalang sabungero. Kilala niyo naman personal si alias Totoy? Opo, siya po yung head ng security namin po. Julie Aguilar Patidungan po. Big time, mayor, may sariling bodyguard po, may bullet drop, at saka may 2 resort, maraming bahay, at saka apartment po. January 20. Nako, mga kababayan, gusto ko lang kasi according dito sa 4 na security guard na lumabas ngayon na gusto din ng proteksyon, binulgar nila kung sino si alias Totoy, no? Si alias Totoy daw ay big time, may resort, may bodyguard, may bulletproof, may mga guns. So mayaman daw ito. Si alias Totoy. Na sa mga hindi po nakakaalam, si alias Totoy, siya po yung siya po yung isa sa lumabas no na nagbulgar patungkol na si Atong Ang daw, si Gretchen Barreto ay kasali no at mastermind si Atong Ang dito sa mga missing sa Bungeros. So itong 4 nga security guard, siya daw ang head doon, si Totoy alias Totoy, big time. O, narinig nyo naman siguro, ulitin ko ha. Ito. Pakinggan nyo. May sariling bodyguard po, may bullet drop, at saka may 2 resort, maraming bahay, at saka apartment po. January 2020. Nako, mga kababayan, parang sasabit si alias Totoy dito. Sasabit si alias Totoy dito, mga kababayan. Kasi ang sabi niya kagabi sa interview doon sa GMA News, no, ang sabi niya, milyonaryo daw siya, milyonaryong mini. Yan ang sabi niya ha. Pero actually mga kababayan, wala namang kinalaman yung yaman ni alias Totoy. Wala ring koneksyon kung gaano man siya, kamilyonaryo ba siya o bilyonaryo ba siya. Marami siyang apartment, marami siyang resort, marami siyang guns, marami siyang bodyguard. Ang mahalaga doon ay ang kaso. Ang mahalaga doon ay
makapagsabi, makapag-testify, at makapag-witness sa mga nangyayari. Sir Ibrahim Kabuyaw, may galab shoutout po. And kay Ma'am Ate Fanny Vlog, hello po. So, yun po, mga kababayan. So, actually, narinig ko kasi kagabi, according dun kay alias Totoy, na ang sabi niya, tawagin nyo na lang po akong milyonaryong mini. Wala po akong ganito, wala akong ganyan. Wala naman tayong problema dun kung sasabit siya, kung nagsisinungaling siya, wala siyang pera, at hindi daw niya tinanggap ang pera na inoffer sa kanila na 300 million ni Atong Ang. Oo, nako po mga kababayan. Paano ito? Merong 4 na security guard na handle or downline or under, under ni alias Totoy, na nagsasalita ngayon 4. Humiling din ito ng proteksyon sa gobyerno. Gusto din nilang magtestigo. Kailan ka balik dito? Ma'am, abon ako. Basta, magla-live man ko. Pag nag-live ako, nandiyan ako. Alam nyo na. Ayaw kong sabihin kasi alam nyo na, baka abangan ako sa airport tapos magpa-picture sa akin. Oo. So yun na, mga kababayan. Continue natin. 23 nang mag-issue ng arrest warrant ang isang korte laban kina alias Totoy dahil umano sa kidnapping at serious illegal detention ng missing Sabongeros. Matapos ang 8 buwan, nahuli ang 6 na sospek pero agad din silang naghain ng petition for bail. Matapos din ng pre-trial sa mababang korte, aprobado ang petition for bail at nakalaya ang 6 na akusado. Dahil ayon sa judge, wala naman umanong personal knowledge ang mga pulis na tumistigo laban sa kanila. Iniakyat ito ng piskal sa Court of Appeals at sinabing nag-commit ng grave abuse of discretion ang humatol na judge dahil binaliwala umano nito ang mga ebidensyang ipresenta sa korte. December 2024 ng Ngayon mga kababayan, paano ba naman hindi ibaliwala ang mga ebidensyang ipinasa sa korte? Ang sabi nga mismo ni Secretary of Justice o DOJ, Remulla, kaya isi-isihin ang DOJ sa tao na nasa likod ng mga nawawalang sabongeros. Powerful, makapangyarihan daw. So, kahit sino naman po siguro, kahit magpasa ka pa dyan ng isang damakmak na isang batalyong pages, kung malaki ang bigay, talagang babaliwalain. Kaya makakalaya talaga itong mga iniimbestigahan. Nigan ng CA ang mga prosecutor at sinabing denied ang petition for bail ng mga akusado. Nitong May 2025, muling naghain ng apela ang mga suspect at iniakyat na ito sa Korte Suprema. Paninindigan ng mga akusado, wala silang kasalanan. Sa Facebook Live ng isang Justin Cruz noong June 30, nanawagan ang 4 kay alias Totoy na huwag silang idamay at sabihin na ang katotohanan sa likod ng missing Sabongeros. Boss, ano man yung mga sinabi mo, dapat yung totoo lang, boss. Dahil alam mo naman na biktima din kami, huwag mo na kami itamay. Boss, maawa po kayo sa amin, lalo na sa aming pamilya. Panawagan din nila sa gobyerno, bigyan sila ng proteksyon bilang state witness. Sa pinakahuling pahayag ng DOJ, wala pa raw basihan para gawing state witness ang mga suspect. Kinakailangan pa raw i-evaluate ang kanilang credibility at bigat ng kanilang mga testimonya. Sa kabila nito, si PBBM na mismo ang nag-utos ng isang malalimang investigasyon. Actually mga kababayan, wag po muna nating husgahan itong 4 na akusado na dinamay ni alias Totoy. Bakit? Kasi hindi din natin sila pwedeng sabihin na binayaran sila para kalabanin si alias Totoy or binayaran sila para malinis ang pangalan nila. Hindi natin sila agad-agad pwedeng husgahan. Antayin po natin kasi may mga investigator naman na mag-iimbestiga dito Di ba mga kababayan? So, ang sa akin lang ay antayin muna natin. Mahirap din kasi na baka naman yung 4 na yan, ayaw lang nila na madamay. No? Kasi, syempre, di ba? May mga ganun kasi yan. Sir Joseph Bukalhilo po. Kahit naman ako, kahit nakita ko mismo sa harapan ko na binaril, namatay, ayaw ko magsalita. Bakit? Ang laki ba namang isda ang kalaban mo? 'Di ba? Ngayon, mananatili kang manahimik. Gusto mo mang tumulong, pero syempre, kung gusto mong mag-witness doon, halimbawa, binaril sa harapan mo, 'di ba? Hindi naman po pwede magsalita ka na nakita mo mismo, nakita mong binaril, 'di ba? Mahirap kasi mga kababayan magsalita na maging witness kasi pamilya mo ang babalikan.
Ma'am Lily Tunini, maraming salamat po sa iyong pabuhay naman ng super sticker. Thank you so much. At kay Ma'am Abon ako sa iyong 10 Hong Kong dollar super chat. Mag-reply na lang ako sa iyo ha. Magandang gabi. Salamat po Ma'am Abon ako. Salamat po. Oh, 'di ba? Mahirap kasi mga kababayan na mahirap talaga sa totoo lang. Kahit ako, for the safety na din sa akin at sa pamilya ko, kahit nakita ko na ganun ang nangyayari, kahit nakita ko na ganun may pinatay or mismong saksi ako, di ba? Ayaw ko talaga, mga kababayan, magsalita. Lalo na, baka mababaliktad pa sa'yo yung kaso, madadamay pa pamilya mo. Kung namumuhay ka lang naman ng mapayapa, di ba? Nakita mo lang, kasabay, halimbawa, kasabay mo sa tricycle, sumakay ka, katabi mo, binaril yung tao, hindi ka po pwedeng mag-witness. Bakit? Babalikan ka. Kung hanap buhay ka lang din, nakakain ka lang ng 3 beses sa isang araw, mahirap makikisawsaw sa isang bagay, mga kababayan, maliban na lang. Kaya nga ito mga kababayan na humingi sila ng ng gobyerno, proteksyon. Kasi mahirap din to. Pwede nilang sabihin na wag silang idamay, pwede nilang sabihin na wala silang alam. Ang problema lang kasi, dinawit sila ni alias Totoy. Di ba? So, ngayon, lumantad sila, nagsalita sila. Ang problema kasi dito, dalawa ang magiging kalaban nila dito. Either si Atong Ang, either si alias Totoy. Kaya, syempre, kahit sabihin natin, hindi pinangalanan ni alias Totoy yan, sabi ni alias Totoy, under ko yung niyang 4 na yan. So, magiging dalawa ang magiging kalaban nila. Either si Atong Ang or si alias Totoy. Di ba? Ako siguro, Sir Kent, mababaliw ako. Di ako makatulog, lalo na usapang patayan. Nako, Tita Gali Vlog. Kaya, antayin natin, mga kababayan, baka binayaran si alias Totoy, Sir Ken, sabi ni Sir Michael Angelo Dalisay. Hindi lang din natin alam, ma'am, or sir, sino naman po ang magbabayad. Yun lang. Kasi mahirap din kasi tayo. Actually, malaman naman natin yan kung sino yung guilty doon eh. Kasi kaya nga ang logo ng korte, babaeng nakapiring na may bitbit na timbangan. Kung sino yung mabigat-bigat, siya yung mapaparusahan. Kung sino yung gumaan at umangat, siya yung lalaya. Mahirap mag-conclude, mahirap maghusga. Kasi hindi pa naumpisahan ang investigasyon at wala pang makikitang, diba, ebidensya. Maliban na lang itong 4 na akusado na to na gustong tumistigo, kung kakampihan nila ang tama, kung malalaman, alam naman mga Pilipino, matalino naman tayo. Diba? Makikita naman natin sa galaw, sa kilos at sa pananalita yan. Kung alam natin na kumampi sa kalaban, kasi, di ba? Alam na, nabayaran. Kung sabihin nila ang totoo, hindi sila kakampi, walang masabing bayaran. Yeah? Mamiri Chikawa, maraming salamat po ma'am sa yung $3 super sticker. Thank you so much. Ganun po yun. Antayin na lang natin mga kababayan kung ano ang resulta dito sa 4 na akusadong gustong tumistigo, kung kakampihan ba nila si alias Totoy or kakampihan nila yung side ni Atong Ang. Di ba? Doon natin malalaman. Mama Marites Musni, maraming salamat po at sa lahat po na nandyan. Kaya mga kababayan, yun ang ating aabangan. Kung sino, ito actually mga kababayan, naalala nyo ba yung kay Jubilin, ano ba yon? Yung nawawalang babae sa Palawan? Si Jubilin Gallieno ba yon? Dawit si Tibis dyan. Hindi ko po alam. Queen Lioness and kaya sa Sirisa Force, silo po sa inyo lahat dyan. So, ito mga kababayan, ang gusto ko lang dito, kung naalala ninyo yung issue ni Jubilin Galliano, di ba? Yung nawawalang babae doon sa Palawan, parang ganito din eh. Di ba? Kung ako titistigo pero madadamay pamilya ko, naku, uunahan na kita ng paggilit sa liig, Sir Kent. Di ba? Parang ganitong issue ni Jubilin Galliano. Jubilin ba yon? Pangalan nun, yung babaeng nawawala sa Palawan. Parang ganun din ang kwentong ito, mga kababayan. So, yun na, abangan natin. May lumalabas na 4 pa na witness. Ma'am Jubilin Vergara, hello po. Opo daw. Di ba? Parang ganoon, hinahanap nila kung saan napunta, sinong pumatay, ending, anong nangyari sa kaso, naging buto na. Wala, tapos na ang usapan. Kasi kahit kasukasuhin to dito mga kababayan, kung ang kalaban nga nila
ay Sir Melchor Palangka, hello po. Kung ang ang kalaban nila ay powerful, wala. So, ito na, mga kababayan, tapos na tayo dyan sa issue na yan, yung 4 na lumantad bukod kay Totoy. Ito na, bukod sa pagsalita ni Totoy or alias Totoy at yung 4